back. Today I'm going to teach you how to set up your OS Server 2008 R2. The first thing we need to do is open your Oracle and open your OS Server 2008 na ginawa natin nung last video. So now, pag na-open mo na yung Oracle 2008 mo, unang lalabas doon is may ganito siya, initial configuration task. So ito yung unang lalabas or magpa-pop up doon sa screen mo. So the first thing we need to do is click the date and time. So i-check natin siya kung tama ba yung date and time na meron tayo. So pindutin lang natin yung change time zone button, tapos hanapin natin yung itong Beijing, Hong Kong na ito, kasi sabi ng teacher namin mas okay ito siya kasi mas malapit sa atin. So kung hindi naman to mas malapit sa lugar nyo, so you can change na lang. So the next thing we need to do is just click OK button, and then the configuration. Ito yung pangalawang gagawin natin. So click the configuration, and then may magpa-pop up sa loob nun yung local area connection network. So ipindutin lang natin siya, tapos right click and hanapin yung properties. So yung properties, pagkatapos ng properties, ito yung lalabas. So hanapin lang natin yung Internet Protocol version 4, which is the TCP over IPv4. So yun yung gagamitin natin. So click mo lang OK, tapos ulitin lang natin, right click properties, tas Internet Protocol 4, tapos yung properties ng Internet Protocol version na ito. So pag pinindot natin yung properties, ito yung lalabas. So ito, naka-obtain an IP address automatically pa tayo. So the next thing we need to do is click the use the following IP address para enter tayo dito sa ating IP address. So yung ilalagay natin na IP address is 192.168.56 tapos 1. So enter lang natin, then ito na yung lalabas, then okay lang, and makukuha na natin yung submit mask natin. And pagkatapos nyan, pag may submit mask na tayo, click mo lang yung OK, tapos close mo lang to, and then balik tayo dun sa configuration, sa sa first tab na meron tayo, itong configuration task. So pagkatapos natin dito, then ito naman, mag-change na tayo ng computer's name. So wala tayong ilalagay dito. Ang kailangan natin is to click the button change, which is kailangan natin magpangalan. So ito yung unang computer name na meron tayo since hindi ko na-edit doon. So ilalagay natin dito Windows Server 2008, and then wag natin lagyan ng space, tapos okay lang natin. So wala na tayong papalit dito sa workgroup, ganyan na siya. And antayin lang natin kasi naglo-loading siya. Okay. And sa computer description, wala na rin tayong ilalagay dyan. So i-close na lang natin siya. And restart now. So kailangan natin mag-restart para ma-set up lahat ng ginawa natin. So antayin lang natin hanggang sa magbukas ulit yung computer natin.
So, ang kailangan natin is i-login natin yung password na ginawa natin nung unang video. So, ayan. So, nagbukas na yung computer test natin. So, ang susunod natin na gawin is antayin lang natin na magpapapulit yung initial configuration task. So, add rules lang tayo. Click add rules, tapos skip lang natin to. And next lang. Tapos, ang susunod natin, hanapin natin yung Active Directory Domain Service. So, kailangan natin i-check yan. So, ito lalabas. Add require lang. And then, mag-check. Tapos, next lang. And, install na natin. So, ito, antayin na natin na mag-install yung kailangan natin para sa ating setup dito sa ating OS Server 2008 R2. So, medyo matagal tong installing natin. So, antayin lang natin. So, ayan. So, natapos yung installing natin. Installation succeed. So, ang gagawin natin dito is hindi natin i-close agad yung ating installation. So, ang ating gagawin is i-click natin tong blue text, which is the close this wizard, and launch the Active Directory Domain Services Installation Wizard. So, ipindutin lang natin yan. Tapos, ito yung lalabas. Next lang natin. Tapos, dito naman is nagkamali ako nung una. So, ito. Ang kailangan natin dito pala, mag-back tayo. Kailangan is create new tayo. Mag-create new tayo. So, create a new domain in New Forest. Ayan. So, dito, kailangan natin is ipapangalan example.com lang. So, kung ano yung pangalan na gusto mo, tapos lagyan mo ng .com. So, yung gagamitin ko dito is yung pangalan ko, which is yourshell.com. Tapos, next lang natin. Tapos, nag-verify na siya. Then, antayin lang natin. So, dito, aanapin ko lang is yung ginamit ko, which is the Windows Server 2008 R2. And dito, wala kang pipindutin, kundi mag-next ka lang. And then, yes. Tapos, next lang din. Wala na akong ditong babaguhin. So, nasa inyo na lang yan kung may gusto kayong baguhin. So, dito naman is mag-create tayo ng password para dito sa ating desk. So, ito na yung magiging new password siguro natin sa ating bago tayo magbukas dito sa desk natin. So, pag nakagawa ka na ng new password, wait, mali. Next lang natin. Tapos, next lang ulit. Tapos, antayin na lang natin na matapos tong loading ng ating Active Directory Domain Service Installation Wizard. So, ayan, natapos na siya. So, ang kailangan natin na gawin is finish lang natin para makomplete yung ating installation wizard sa ating Active Directory Domain Services.
So, pag na-finish na natin siya, kailangan is magre-reboot pa ulit siya or mag-shutdown. So, restart natin. And then, antayin lang ulit natin para bumalik yung ating computer. So, like kanina, nagsiset up yung computer natin doon sa mga ginawa natin. So, inaayos pa lang niya yun. So, nag-a-apply na. So, pagkatapos nun, pag nabuksan na natin yung computer natin, magpa-pop up ulit yung initial configuration task natin. So, makikita natin dito yung mga in-edit or sinet up natin kanina. Itong configuration, yung mga pangalan ng ating computer, and then itong mga add rules natin. So, pag natapos na natin lahat yan, wala na tayong babaguhin. So, kung nakita nyo dito yung Windows Server 2008.rochelle.com, so yun yung ginawa natin. So, close lang natin, and then yun na yung setup for our computer. So, yun lang, and thank you.